Short na naman sweldo ko. Laging short ang sweldo. Hindi mo control ang sweldo mo. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, yung mga panahon tayo ay nasa corporate world, akala natin madali lang umunlad. Ito yung ating kinalakihan. Ito po yung ating, you can say, parang naging tradisyon ng bawat pamilyang Pilipino. Dahil kakapanood natin ang maalaala mo kaya, yun yung pinapakita nila. So, na-influensyahan tayo ng mga ganong storya. Kapag nag-aaral ka at nakakuha ka ng magandang trabaho, uunlad ka na. Ngayon, ginawa naman natin yung procedure na yun. Ba't parang kay hirap pa rin abutin? So, nung mga pagtanto mo ito, nagtrabaho ko ng ilang taon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, yung sweldo ko, hindi makakabuhay ito ng pamilya. Kung gusto ko yung buhay na para sa pamilya ko, medyo maayos or medyo nakakaluwag-luwag. Sabi ko, itong sweldo na to, sobrang, I cannot say sobrang liit, pero isipin mo kung ang isang college graduate ay nahihirapan. What if yung nandun pa sa mga lower, di ba? Yung mga hindi pinalad na makatapos. Ayun po. So, kaya ako napadpad sa abroad. So, nag-abroad po tayo, akala natin, ganun pa rin kadali. So, minsan kasi, yung mentality ng tao, nandun na naka-mindset ka na sa mga bagay-bagay na akala mo, simple lang or madali lang. Ngunit pagka ginagawa mo na, tila sinasampal ka na ng katotohanan dahan-dahan na hindi ganyan ang buhay, hindi ganyan kadali. Doon may mga tao pong nagsasucceed, hindi ko po naman po sinasabi na yung experience ko ay kaparehas ng iba. May mga tao pong marami din po taong nagsasucceed. Ngunit intindihin din po natin na baka yung mga tao na yun, meron pang ibang ginagawa. So, kaya akala ko po dahil kaya kong makontrol yung sweldo ko or mapataas mo. So kahit pa siguro magpalipat-lipat ka ng kumpanya. Siguro okay, sige, tataas yung sweldo mo kasi kakalipat ng kumpanya. Ang problema mo sa kakalipat ng kumpanya, hindi ka na magiging masaya dun sa ginagawa mo. And siguro lagi ka naghanap ng mas malaki. So siguro kung nagko-kolekta ka lang naman ng learning, it's not bad. Pero kung ginagawa mo na siyang hobby and hanggang ngayon employed ka pa rin dahil sa kakapalipat-lipat mo, tingin ko medyo hindi ko alam kung ano yung trip mo sa buhay. Pero ito po yung mga factor na pwede nating gawin kahit hindi natin kontrolado ang ating sweldo. So isa pong na-realize ko dahil hindi ko kontrolado ang sweldo ay time management. So unang-una, after mo mag-work, right? Or before your work, during that free time of yours, you can do something for yourself. Or after your work, the remaining time that you are free, you can do it for yourself and for your family. So kailangan marunong tayo ng time management. Though hindi naman po ganun kadali, wala pong bagay na nakukuha natin sa isang iglap. Minsan kasi, natin, tagal ko nang ginagawa, wala naman nangyayari sa buhay natin. Kailangan po natin pasensya yan, pag ganyan. Kailangan hanapin mo ulit yung motivation mo. Isa pang realization ko, nang naisip ko na hindi mo kontrolado yung sweldo, maghanap ka ng ibang pamamaraan para magdala sa'yo or magkaroon ka ng sarili mong cash flow. It's either business or it's either side hustle. Kung ano yung bagay na pwede mong aralin. So, ayun po. Dahil sabi ko nga po before, hindi nalalaki ang sweldo mo. Pero yung free time mo, then may ginagawa pang iba, yun kontrolado mo. Ang tanging kontrolado mo lang ay sarili mo. Yun ang you have your, you should be the captain of your life. Pag pinaubaya mo to sa iba, baka hindi na tayo mag-grow. Ito pa isa ko pang realization, nung naisip ko na hindi ko kontrolado yung sweldo. Dahil hindi mo pa rin alam yung mga dapat mong gawin, kailangan mag-aral ka pa. Aralin mo yung mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Aralin mo yung mga bagay na pwedeng makapagpaunlad sa'yo. So, bago ka makapag-create ng new cash flow, you need to study. Kailangan mong mag-aral. It's a never-ending process. So, already made a blog earlier about learning. So, hindi po natatapos ang pag-aaral. So, everyday natututo po tayo. Hindi po ito yung aral na inaral mo sa eskwela. Ito po ay aral ng buhay. Dahil araw-araw natututo tayo sa buhay. So ayun po, nawa may napulot po kayo. Ginagawa ko po ito kasi gusto ko po mag-inspire ng ibang tao. Nagbabrowse sa cellphone or sa internet. Nawa ay makapag-spread po tayo ng inspirasyon sa ibang tao. Hindi man po lahat,
ba't sana makapag-inspire sa iilan? Kasi ang kalaban po kasi natin dito, yung mga empleyado, iniisip nila na dahil gagalingan nila, magsisip-sip sila doon sa amo nila, ilalaki mo yung sweldo nila. So, kahit anong sip-sip mo pa dyan sa amo mo, hindi ka lalaki ng sweldo niyan. So, wag po tayo wag po tayong maging limitado sa trabaho. We are not created for that purpose only. Ayun po, dahil I believe in these phrases, delayed gratification. So, sabi ko nga po, huwag kang mainit. Akala mo yung ginagawa mo ngayon, walang patuturuan. Hintayin mo lang. Lahat ng oras, lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, may tamang panahon. So, tsaga-tsaga lang po tayo sa mga pinaghihirapan natin, sa mga ginagawa natin sa paligid natin. Tsaga-tsaga lang po. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sigurado mag-gratify ka in the later. So, kung interesado po kayo sa mga gantong topic, at kung meron po, may mababahagi pa po ako, pakipalo na po, share and comment. Ganun din po, join po kayo sa group ko, Dumidiscarding Pinoy. I'll put the link below. Tara po, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpa-unlad sa atin. So, ayun po, kunting singit ko po. Ito po yung isa sa mga dalwa sa aking mga side hustle. Ako po ay insurance agents in the Philippines. Ganun din po sa real estate agent as well po. Kung gusto mo ng house and lot, or a lot only, a property, I can help you with that. Especially for my fellow OFW, nagsusumikap dyan. So, ayun lang po. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!